Nakakatuwa hong pagmasdan, kanina ko pa sinasabi, ang daming may hawak na palaspas. Ngayon lang ho nakaranas ulit tayo ng ganitong siksikan sa loob ng simbahan. Pero ang dami pa rin taong nasa labas. Dahil mahal natin ang Diyos. Sit with me. Umupo ka katabi ko. Ilagay niyo sa inyong isip, sandali. Narito si Kristo sa harapan natin. At ikaw, ako, ay sinasabi niyang, halika, umupo ka sa tabi ko. Yung itsura niya, natadtad ng dugo, may koronang tinik, hubad, nakatalapi lang ng puting damit. Anong sasabihin mo sa kanya? Ano rin ang sasabihin niya sa'yo? Kasi itong buong Holy Week na ito ay pakikipag-ugnay natin kay Jesus. Kung nandun sa sitwasyong yun, nariyan si Jesus sa harapan mo, at sabi niya, umupo ka sa harapan ko, ano ang una mong sasabihin sa kanya? Pagkatapos mong magsalita, ano naman ang sasabihin niya sa iyo? Isipin niyo ang pakiramdam ng isang nagmamahal na babae o lalaki, iiwan ng kanyang asawa. Isipin niyo ang isang batang may sakit, may diferensyang katawan, special child, pamimigay ng ina o ama. Isipin niyo ang pakiramdam ng isang bata na tinalikuran ng kanyang mga magulang at hindi siya tinulungang makapag-aral. Isipin niyo ang isang matandang babae, isang ina, isang ama, na matanda na at wala ng pakinabang, pinabayaan na. Pinabayaan na sa bahay, wala na nag-aalaga. Isipin niyo kung mga pagkakataong kayo nakakaranas ng rejection o abandonment ng boyfriend, ng girlfriend. Napakasakit. At yun ay mas masakit kaysa physical pain. Isipin yung tinanggap lahat ito ng Panginoon. Wala siyang daing, wala siyang reklamo, inakap niya lahat ng kahirapan. Bakit? Bakit? Sapagkat the abandonment and the rejection is the key to understanding what love is all about. Pag walang hirap at walang pain, hindi natin maintindihan talaga kung anong pag-ibig. Kinakailangan wag nating tatalikuran ng kahirapan, ang mga problema, ang mga pagsubok, sapagkat doon susubukin kung hanggang saan ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. If we don't learn how to embrace pain, abandonment, and rejection, we will not learn how to love. Kaya in-embrace, iniyakap ni Jesus ang kanyang kahirapan at problema. Inakap, hindi niya tinanggihan, nakapako siya sa krus. Kahit tinalikuran siya ng mga tao, sapagkat kung hindi niya mararanasan yon, hindi mararanasan niyang tunay na mahalin tayo. If you don't really love, you don't want to suffer with the beloved. Ang gusto lagi natin maalwan eh. Gusto lagi natin madali. Kaya yung mga lagat, ayaw nilang mapasama sa kahirapan, nagtakbuhan. Ayaw nilang makaisa ni Kristo, tinakwa, pinagtaksinan. Dahil gusto natin madali. Pag tunay tayo nagmamahal, hindi pwedeng hindi tayo dadaan sa hirap. Hindi tayo pwedeng hindi dadaan tayo tatalikuran ng ating kapwa. Kaya anong sinasabi ni Jesus? Kahit nga si Jesus, pati sa kanyang ama, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ba't mo ko iniwan? Kailangang isagad ng Diyos ang hirap ni Jesus. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kalooban, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang espiritu, para madama niya ang kanyang pangangailangan sa Diyos. Kaya sa bandang huli, anong kanya sinabi? Ama ko, sa iyong mga kamay, hindi hahabilin ko ang aking kaluluwa. Yon ang pagmamahal. When you surrender everything to God, even in the midst of pain and suffering. When you say, yes, Lord, I embrace this suffering. I embrace this pain. I embrace this abandonment and this rejection. Because that's the way you love me and that's the way I can love you. Then you surrender. At pag nakakasuko ka na sa Diyos, yun na. Kaya mo nang sabihin, Diyos ko, mahal kita. Diyos ko, tanggap ko ang lahat ng aking mga kahirapan. Itong linggong ito ay pagsusubok kung hanggang saan ang ating pagmamahal sa Diyos. Itong mga araw na ito hanggang sa Biyernes Santo, Sabado de Gloria, hanggang Linggo ng Pagkabuhay, titingnan kung hanggang saan ang inyong pagmamahal sa Diyos. Hanggang saan ang ating pagmamahal sa ating buhay at sa ating kapwa. Dahil dito ipapaalala at ulit-ulitin ng Diyos
ang mga hirap na dinanas niya upang ipamukha sa atin na huwag tayong matakot sa hirap, huwag tayong matakot sa rejection at abandonment, sapagkat doon makikita ang lalim ng ating pagmamahal sa Diyos at ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, nagsisimula pa lang tayo ng paglalakbay ng Semana Santa. Huwag tayong bibitaw. Kapit lamang sa mga araw na ito. Sumama tayo sa mga pagdiriwang. Kung nahihirapan tayo, naiinitan, may mga pansariling problema, kapit tayo kay Jesus sapagkat mas nauna siyang kumapit sa kanyang krus. Sana ang araw na ito ang maging unang hakbang sa mga araw na darating na hindi tayo iiwan ng Diyos, na tayo ang kalimitang nang iiwan sa Kanya. Pagka dumating ang puntong tayo dumaranas sa matinding hirap, sana, katulad ni Jesus, sasabihin din natin, Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking buhay.